Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Umalingaw-ngaw ang galit ng Senado kahapon ng boljakin si Presidente Kuting at kanyang asawa na si Lizatanas Maggs dahil sa pagkawala ng 150 bilyong piso mula sa pondo ng bayan. Ang mainit na pagdinig ay nagdulot ng matinding tensyon habang hinahanapan ng kasagutan ng kontrobersyal na issue. Ito ang tanong na paulit-ulit na ibinabato ng mga mambabatas kina Presidente Kuting at Lizatanas Maggs. Ayon sa ulat ng Komisyon ng Audit o ng COA, ang nagsabing halaga ay mapaliwanag kung saan napunta at tila naglaho na lamang na parang bula. Ang pondong ito ay dapat napunta sa mga programang pangkalusugan, edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan. Ngayon, ito'y nawala na lang na walang paliwanag. Nasaan ang pera? Tanong ng isang senador ang nangunguna sa pag-iimbestiga sa kaso. Habang nagiging talamak ang gutom at kahirapan sa bansa, nawalan ng pag-asa ang mga mamayan sa gitna ng pandemya or sa gitna ng oras na ito. Marami ang nawalan ng trabaho at tumaas sa ayuda ng gobyerno sa harap ng krisis. Ang pagkawala ng 150 bilyong piso ay tila isang dagok sa mga pamilyang naghihikahos. Hindi katanggap-tanggap na maglaho na lamang ang ganitong kalaking halaga habang nagdurusa ang ating mga kababayan, dagdag pa ng senador. Sa harap ng matinding pagtatanong, iginiit ni Presidente Kuting na walang anomalya sa pondo. Ang sinabing ang pera ay nagamit sa mga proyektong pang-infrastruktura at iba pang mahalagang programa ng gobyerno. Ngunit hindi kontento ang mga senador sa mga sagot ni Kuting. Si Lizatanas Maggs ay lalo pang binoljak ng mga mambabatas matapos lumabas sa mga ulat na nagkaroon ng maluhong pamumuhay at malaking gastos ang kanilang pamilya sa gitna ng krisis. Patuloy ang investigasyon sa nawawalang pondo at inaasahang magpapatuloy pa ang mga susunod sa mga susunod na linggo. Hinihintay ng buong bansa ang magiging resulta ng pagdinig na ito, umaasang magkaroon ng katarungan at malinaw na kasagutan ukol sa nawawalang pondo. Sa kabila ng kontrobersya, nagkakaisang sambayanan at paghaharap sa katotohanan at umaasa ng kanilang boses ay marinig at ang ustisya ay manaig. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Open letter ni VP Sara. Magtrabaho! O piniling tapusin yung mga pinapatrabaho. Malamang sa malamang yung pagtanggal ng mga security personnel kay VP Sara, parte yun ng ibinigay na trabaho. Tama o mali? Yan yung chief PNP natin na yan. Hayaan lang ho natin. Wala naman tayong magagawa, no? Naglagay dyan si Marcos Jr. So makakapagtanggal dyan si Marcos Jr. Pero base sa ating nakikita dyan sa trabaho ng mama, malabo hong tanggalin yan ni Marcos Jr. Kita nyo naman ho yung performance, di ba? Nakakapag-deliver. Kaya huwag na ho kayong umasa na natatanggalin yung mama na yan nitong si Marcos Jr. Masasapok ko siya kay Lisa Araneta Marcos. Ba't mo tatanggalin si Marbil? Apakahusay niyan. Kita mo naman kung paano sinugod yung iba't ibang ari-arian ng KOJC na kung saan kinasawi ng ilang mga miyembro ng KOJC. Nakita mo naman kung paano wala pang 2 oras, mayat maya nagpapalit ng head ng police dyan sa Davao City, di ba? Kita mo naman kung paano rinilieve nitong si Marbil yung mga police officer diyan sa Davao City, no, yung mga talaga sigurong sumusunod doon sa mga utos nitong si Mayor Baste. Nakita naman ho yung trabaho nitong mama na to, kaya ngayong mga panahon na to malabo pa ho sa sabaw ng pusit na mapalitan niyang mama na yan. Ang sigurado dito marami pa hong tatrabahuhin yang Marbil na yan, kaya abang lang ho tayo. Dito naman kay Vice President Sara Duterte, ako tayo naman ho kasi dito sa PH Update, naniniwala ho tayo na
kung walang mangyayaring masama kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga yung mga ginagawang panggigipit na yan, kumbaga nagfi-flex lang ng muscle ng administrasyon. Pero yung gagawa, pero siyempre concerned tayo, seguridad ng ating BC yan di ba? Ang nakikita nating magtutuloy sa mga naumpisahan na Tatay Digong. Siyempre nag-worry tayo. Pero once na merong nangyari dyan sa ali na yan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Walang ibang sisisihin kundi ang administrasyon ni Marcos Jr. Sino pa ho ba sisisihin natin? Sino pa ho magtatangka dito kay Vice President Sara Duterte? Oposisyon, wala naman tayo oposisyon ngayon sino ba ang walang humpay kung bumanat dito kay VP Sara Duterte pagkaumpisa pa lang ng administrasyon itong si Marcos Jr. Walang iba yung mga congressman dyan sa House of Representatives at mga kaalyado yan nitong si Marcos Jr. Kaya kung sakaling merong mangyari dito kay VP, wala ho tayong ibang sisisihin kung hindi itong si Marcos Jr. In the first place, bakit nyo kailangan tanggalin yung mga security personnel na naka-assign dito kay VP Sara? Malamang, walang gagawin na masama kay VP Sara pero gusto lang ipakita na pagka gusto namin, mangyayari. Pagka gusto ko namin tanggalin ng security personnel, kaya ka namin tanggalin. Parang ganun lang yung pinapakita dito. No, talagang kahit na VP, talagang kakanain, talagang bibirahin ng administrasyon. Napakalayo ho nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Marcos Jr. No? Kung kay Leni Robredo, di ba? Gusto pa siyang i-impeach. Anong sabi ni Tatay Digong? Ako, pigilan niyo yan. Trabaho tayo. Pinagalitan pa nga duly elected yan. Huwag niyong tatanggalin. Hayaan niyo lang yan dyan. Duly elected yang itong si Leni Robredo. Huwag yung i-impeach. O hindi po pinakialaman yung mga security personnel. Ngayon, kasi marami daw yung kay VP Sara, meron naman tayo nabasa, nakabase daw yung laki ng security personnel doon sa laki ng utak ng binabantayan. Kung yung utak ng babantayan, kakamunggo lang, okay na yung dadalawa o tatatlo. Pero dito kay VP Sara, magaling ho yan Kailangan ho talaga ng maraming security personnel. At saka, duly elected ho yan. Marami pa hong boto sa presidente yan. Yun lang bagay na yun, dapat nyong respetuhin yung mga bumoto dito sa ali na to. Dapat sana rinespeto ni Marbil kaysa daw nagtrabaho. Ano yung mga trabaho? Ano yung mga pinapatrabaho? Walang yang Marbil to. Ngayon naman dumako tayo, commentary ako kayo dyan. Dito tayo kay Remulla. Siyempre, balik usaping ICC na naman tayo. Dahil noong ikaw Remulla ako, noong nakita ko yung kalagayan mo, talagang nanawagan ako na talagang maging okay ka na Kasi kawawa naman ho kayo. Dapat sana mag-resign na kayo dyan sa DOJ kasi base sa nakikita naming lagay nyo, sa bagay kahit sino namang ipalit sa inyo, ganun din naman magiging suma. Sunod-sunuran lang naman kayo kay Marcos Jr. Di ba? Kaya lang dahil ICC, walang jurisdiction, walang mag-serve ng warrant kung sakaling maglabas ng warrant tong ICC kay kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Siyempre, gagawan ng remedy yan. Interpol. Ito ho, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla said, on Thursday, August 1, the Philippine government can't stop the Interpol from serving the warrant of arrest that will issue by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte and other personnel involved in the drug war killings in the previous administration. Wala ko silang makukuhang tulong dito sa administrasyon. At siyempre, para hugas kamay ang administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Di ba sinabi na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas kasi walang jurisdiction dito ang ICC at gumagana yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Pero para ma-serve yung warrant kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, subukan nyo. Interpol, punta kayo dito. Tingnan natin. Di ba? Tingnan natin. Ano Interpol? Gumagana yung korte namin dito. Ano yung siserve niyo yung warrant galing sa ICC? Mga loko-loko pala kayo Di ba? Kasuhan nyo dito kasi alam nyo di tatayo yung mga kaso-kaso nyo dito kasi gumagana yung justice system at alam nyo wala naman talagang kamali ang ginawa ang nagdaang administrasyon. Puro talaga kalokohan itong si Boying. Ganyan na nga hulagay nyo. Dapat, ang gawin nyo, manalangin kayo. Mag-spend kayo ng oras sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi yung kung ano-ano mga pinaggagawa nyo. Diba?
ano yung mga mahal nyo sa buhay? Yung nalalabing oras nyo dito sa daigdig na to, pakitaan nyo ng pagmamahal yung inyong mga mahal sa buhay, hindi yung kung ano-ano pa lumalabas sa bunganga nyo. Kesyo, PH can stop Interpol from serving IC. Hindi tayo abogado pero yung warrant na yan, paano isi-serve? Wala nga jurisdiction dito yung ICC na yan. Ano gagamitin yung Interpol para mapakita? Panakot na naman yan Lumang tugtugin na yan, Ray Mulya, matulog ka na lang. Para medyo pumula-pula yung balat mo. Ako wala akong inaano dito sa kalagayan mo, sir, Sinasabi lang natin dito. Ano kasi yan, isa pa sa mga iyakin yung mama na yan. Yan si Remulla. Ang atin lang naman dito, gumagana yung justice system, yung mga hinihain nyo dyan sa ICC, yung mga nagampasayan nila sa paglabas nila ng warrant, dali nyo dito sa Pilipinas. Isampan nyo sa ating mga korte. Abogado ka pa naman. Tayo nga, di tayo abogado, pero pagka sinabi na walang jurisdiction, paano nyo pipilit yan? Kahit yung Interpol pa nga, hindi nga pwedeng iserve yan kasi walang jurisdiction yan. Kanino ba galing yung warrant na yan? Ay, nako po. Ito na nga mga kababayan. Commentary ako kayo dito kay Bonjing Boying. Makakasuhan tayo. Tinawag natin Bonjing no? Ano sir, pahinga mo. Itulog mo yan sir. Ako yun lang naman may papayo ko dito kay Remulla. Matulog ho kayo. Yung pagkain ng masarap hindi na natin pwede sabihin sa kayo, masasarap po kinakain na yan. Ang tanong, nai-enjoy nyo pa ho ba? Diba? Nai-enjoy nyo pa ho ba? Yung mga mahal nyo sa buhay, yun nung pagtuunan nyo ng pansin. Yung, baka sabihin, wag tayo turuan kasi wag natin siya turuan. Pero yun ho ang normal na gawain ng isang normal na individual. Pagka dumadaan na ho sa isang kapag subukan na kagaya ng pinagdadaanan ni Remulla, gumagawa na ho ng puro kabutihan. Alam niyo ho yun? Kumbaga yung, mabilis na lang ako, di ba? Parang ganun ang dating Papakita na ako ng kabutihan. Di ba? Dito kay Sheikh Boying, ano na lang ho, pakabait na ho kayo. Naku. Para sa mga, mga walang yaho ngayon sa pamahalaan, hindi ko sinasabing walang yato si Boying magpakabait ho kayo kasi iba-iba yung pamamaraan ng tadhana kung paano kayo sisingilin sa mga kawalangihan nyo na ginagawa ngayon sa ating bansa. Ito na ho, ang naging sarswela sa Senado na kung saan binaby itong si, ano pangalan to? Manuel Bunoan, ang ating DPWA Secretary. We are preparing it. So next year, Your Honor. this year yan. Yes, Revilla. it's Huwag now yung boto yan, walang kwenta yan. Ongoing. Secretary. so the timeline. It will take. Wala naman nung pandemic siguro nang nangyari between last year and this year. Well, I think the process lang po kasi the process of doing. Pagka kayo binoto nyo pa yung sumasayaw ng budots na yan, ewan ko na lang. Iboboto nyo pa ba yan, yung budots na yan, yung si Revilla? Naku, tayo dun pasayaw-sayaw niya na gano'n. Pagka yan nanalo pa, wala na talaga. GG na talaga Pilipinas, wala na. Nakita nyo naman ho mga kababayan. Yan, mag-e-election na naman. Maririnig na naman natin ang apelido ng mga Revilla na yan. Naku po. Nasa sa inyo kung iboboto nyo, pero ako sinasabi ko sa inyo mga kababayan, marami ho tayong option na mas deserving na maging senador. Wagla. The Nakakalungkot talaga. detail in Ayan. design for this type of mega projects takes time because we have to go on ground na po ito Sige, Secretary. So, Ano yung grand? Yung nga 5,500 na tapos, di nyo napagana. No? I just wanted to, Loko-loko talaga itong sabi ni bunuan. Senator Amy, tapos isisiro daw yung foreign assisted. So, hindi ko alam kung ano pa yung mapifeel natin, Secretary. Magkaibigan naman tayo, Secretary, and I know you share my sentiment, Absolutely. Secretary. I have been a senator for more than 6 years now, and I have to correct my colleagues here in the Senate at correct myself as well when I said the same thing over and over again, because everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I just... Wala akong nabago walang nabago. Remind ko lang kayo. 3 taon pa lang to, hindi 10 years, hindi 15 years para sabihin nilang nabago na lahat, maraming nabago sa Pilipinas. Wala akong maraming nabago.
Ang nabago lang, puro kurakot ang nasa pamahalaan. Naiintindihan nyo ho ba, mga kababayan? I-share nyo ho yung video kung naiintindihan nyo. I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Nako po, Ah. patsi-patsi. Patsi-patsi lang pala eh. Yinayabang yung mga flood control, patsi-patsi lang pala eh. Ano ng Veteran Garapata? Ikaw, bunuan na, mag-resign ka na, walang kwenta rin trabaho mo dyan sa DPWH. Sa bagay, kahit sino naman lagay dyan, pagkabangag yung naglagay na sekretary, panigurado wala rin kwentang gagawin ng sekretary ilalagay. Patsi-patsi Hindi rin lang nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po Okay, so okay lang ha. Sana kayo pa nangkikiusap sa DPWH, imbis na kayo magdikta kung ano gagawin ng ahensya, kayong maraming expert dyan. meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin and I'm speaking from personal experience. So again, Secretary, and I mentioned this yesterday, I don't see anyone who can lead DPWH other than you. We trust you. Ayan, si Mark Villar na lang. Pwede naman bunutin dyan si Mark, di ba? Nakalanto ko ah. Kunin nyo na lang ulit si Mark Villar. Sa bagay, baka hindi rin kukunin ni Mark Villar. Ano gagawin ko dyan? Puro ano nakaupo dyan. Presidente, ngagba. We trust you since last year and the day you assumed office. And Tiwala lang kayo, tiwala lang. sana huwag nyo kaming biguin, Secretary. Secretary, I can assure you, Your Honor, that we will put priority on this project. I've just been Oo, para mapabuti mo ang kalooban nito sa Senator Villanueva. Unahin mo na kasi yan. Yung master plan. handled actually the documentations on this project already, Your Honor. And this will be the basis for us to pursue this project. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailanganing pondo para Uy, si Revilla. Buboto nyo ho ba yung mama na yan, si Revilla? Baka pagka sumayaw lang yan ng pabudots-budots, bigla nyo na namang iboto ha. Kayo ang bilis yung bulahin eh. Yung mga kabaguan dito sa PH update, pero yung mga datihan na kasama natin dito, hindi na boboto yan sigurado. Pero yung mga baguhan ha, ingat kayo dyan sa mama na yan, baka itaan kayo dun sa pabudots-budots yun na ganun. Wala na, tapos na, di ba? Panalo na naman siya. 6 years na naman tayong lulukuhin, di ba? Ganun lang ho yun. Wow. Ano ibig sabihin pagka lulukuhin? Yung tipong senador, pero hindi naman natin alam kung meron ba tayo napapala sa pagiging senador nila, di ba? Ganun lang ho yun. Tingnan natin kung namulat na yung mga Pilipino doon sa mga kandidato na popular lang sa pangalan pero wala naman talagang alam gawin. Yun lang yun. hindi to maging patsi-patsi? Kung talagang popondahan mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangang gastusin para masolve ang problema dyan sa baha? Do you have any idea? Budget On a na naman project-to-project basis siguro, Your Honor. we So can talaga look at- magpapatsi-patsi pag Hindi. ganon. I think, let's say Kasi for kung example, halimbawa, for this project, 200 billion, 300 billion, ganon. for this project alone, it will cost 130 billion 130 billion Yes. for that. for this project alone. Chairman? Mr. Chairman? Mr. Chairman, ako. siguro just to manage then our expectations, Secretary, kasi parang nabanggit nyo, for the master plan, feasibility study, parang it takes one presidency to finish it. Absolutely. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. So I guess babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa konsepto ng continuity.
Kasi Correct. meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang Hindi, para Senator, para siyempre silang mag-stand out, no? Proyekto nila yung tatapusin nila. Di ba? Yung nagdaang administrasyon, bibida si Duterte doon, di ba? Hindi ganoon. Dapat si Bunuan ang bida dyan. Pababahiin niya muna ang buong Pilipinas. Saka niya susolusyonan. Di ba? Ganun lang ho yun. Additional pipe, 150 billion ulit. Yun. 150 billion. palabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. 'Di ba? Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, nung 2013, meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ho natin alam, nasunod ba ho tong plano na to? Because this plan would take 20 years. So siguro, natuloy ho ba tong plano na to? Or Nako. pagkatapos ho ba nung Pinoy presidency, nabago ho ba ang plano nung Duterte presidency up to ngayong Marcos presidency? Natuloy ho ba? Your Honor, tuloy-tuloy po yung master plan for Metro Manila. So ito ho na-i-implement. Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Okay, Mr. Secretary. Actually, Mr. Just- Chairman, Ga- one last na lang po, one last, no? Feasibility study ako ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them 2 years, Mr. Chairman. And I mentioned this last year also. 2 years po, alam din ni Secretary, it was not his term then. 2 years yung feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po in-implement, Mr. Chairman. Tapos, noong pinag-usapan namin ni Secretary, I remember that day, Mr. Secretary, when we talk about it. And ang sabi, kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. 2 years po yung hinintay ko nun, Mr. Chairman. Ako pa ho yung nag-push para mapondohan yon. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sino yung nag-feasibility study? Sila. Sino yung nagsabing kulang? Sila din po. Sana, Secretary, makita natin itong ganito kasi kung 23 billion po yung feasibility study proposal for NEP this year, we wanted to find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit, kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Baka gusto mo sumagot, Secretary. Nako. Wala na. Okay. Hindi. Okay. Grabe no, binibaby itong si Bunuan. Binibaby. Mga gabinete nitong si Marcos Jr. binibaby sa Senado, sa House of Representatives. Pero nung panahon ni Pangulo Rodrigo Duterte, naku po, pagka yung gabinete niya humarap dyan sa Senado at saka dyan sa House of Representatives, talaga akong ginigisa yan. No? Talagang hinahanapan ng butas. Pero dito, puro ganun lang ang ginagawa. Okay, Mr. Chairman, siguro for anyway, the record, can it's you not, just, for the record, it's not the Senate, ha? Tama po ba, Secretary? Yun. Sa no, House of wag na natin Representatives. siya, let's not put him siya, on the spot. Tanggalin But siya ng anyway, tamba. Secretary, meron ka pa gusto sabihin for your presentation, you just submit it to us na lang para mas mabilis tayo. Wala pa tayo sa... One manifestation. Nyari. Your Honor. Okay. When we took over in Oh, yan. July, Yan. Talk over. from Ano muna, yung punta muna tayo doon sa July 2022. Okay. technical point of view, Hmm. tinitingnan po namin what seems to be the problem in the principal rivers that we are talking about now. Aside from the river basins, I found out that over the years, there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow.
the riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin mag-o-over. Ay, sus, wag mo kaming paandaran ng ganyan. Ha? Sa loob ng 2 taon, bumabaw yung mga ano, yung mga ilog natin, ganon. Ha? Sa loob ng 2 taon, bumabaw kaagad sila. Pagpasok ng ano, baka nabarahan ng mga ano, ng mga pulburon. Baka pagka pumunta kayo sa Pasig River, pagka kinulkul nyo yan, puro pulburon ang laman. Kaya dyan sa Manila Bay, pagka yung mga river dyan, hindi natin. Puro pulburon, kaya puro bumabaw na sila, kaya kailangan ni dredge. Ganun ba yun? Overflow po yung riverbanks. Naku! So ngayon, ito yung patse-patse na tinatawag natin na flood walls na ginagawa for the time being. Yeah. But we would have liked actually to integrate in the program of the department yung desilting and dredging operations natin. Right. That's what. Yun yung ginagawa nating ngayon. Mr. Chairman. Yun yung sinabi kong bumili kayo ng maraming dredger para ma-dredge na. Wow! Galing nitong si Revilla. Inutusan niya pala kayo eh. Ang galing pala ni Revilla. So pagkapalpak na naman yan, pwede rin namin kayo sisihin, sir, kasi hindi gumana yung mga pinabili nyo. Ganun ba yun? Natin yung ating mga floodways. At naging effective, in fairness, naging effective po sa Cavite. Ang bilis ng labas ng... Mr. Chairman. Ang problema ngayon, bumagyo, bumaha ulit, silted ulit. Kailangan i-dredge ulit yan. In 2023, we already proposed a budget for maintenance and budget na naman. dredgers. Unfortunately, nawala rin po. Nawala. 2024, ganun din po. So yun yung mga dapat bantayan sa Committee on Finance, no? Actually, Mr. Chairman, siguro just to share, kasi tandang-tanda ko to isa dun sa during the budget deliberation, parang yung during that time, ang naging desisyon ng Senado, imbis na mag-award for dredging, kasi nga dahil alam naman natin na naging naabuso din yung programa na yon na kunyari nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredging equipment. So siguro magandang malaman kung ilan na ba yung nabiling dredging equipment. Right. Sige, Secretary, you may answer. Para... I think ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them. And we wanted to maintain some of them, pero... So wala akong nabiling new? Di ba, Secretary, yan yung hinabiling ko sa inyo na bumili tayo ng bago para maipamigay natin sa mga binabahang... Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglagay kami ng budget pero nawala rin. Nawala. Kasi alam ko Duterte admin walang nabiling dredging equipment? I'm not... meron yata po, meron yata. But... meron Can yan. you just submit to the committee yung Meron aging ng mga yan. dredging equipment? We did not have enough even to maintain the dredging equipment at this time. Meron yan. Well, kung nandito sana sila... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.